Noon ay usong-uso pa ang pagbisita sa mga museum upang makita o mapanood ang ilang mga makasaysayang video o larawan sa Pilipinas. O minsan ay kailangan mo pang manghiram ng mga videotapes at mga kaset upang makapanood ng mga video para lamang mabalikan ng ilang mga makasaysayang pangyayari sa ating bansa. Pero ngayon, sa isang pindot mo lamang ay maaari mo nang mabalikan ang ating kasaysayan na mas matanda pa sa mga lolo at lola natin. Mga videos na dadalhin ka sa panahon na simple lamang ang lahat at tahimik pa ang kapaligiran. Para sa video natin ngayon, sabay-sabay nating tunghayan ang mga nakamamanghang video sa ating kasaysayan na dapat mong mapanood. Ang video na ito ay isang pangkaraniwang araw sa Divisoria noong taong 1930. Makikita kung paano manamit noon ng mga Pilipino at mga simpleng produktong ibinebenta sa Divisoria. Makikita din na pangkaraniwan lamang makikita ang mga kalabaw sa lansangan kasama ng mga kabayo na may hila-hilang kalesa. Sa video naman na ito makikita ang abalang lungsod ng Caloocan kung saan magaganap ang presidential election. Tinalo ni Manuel Rojas mula sa Liberal Party si Sergio Osmeña mula naman sa Nacionalista Party sa pagkapangulo. Ang video ito ay makasaysayang interview ni Chris Aquino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong dekada 90.
Ang videong ito ay ang makasaysayang interview ni Chris Aquino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong dekada 90 na Party si Sergio Osmeña mula naman sa Nacionalista Party sa pagkapangulo. Ang videong ito ay makasaysayang interview ni Chris Aquino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong dekada 90. Naaniyahan si Bongbong Marcos na maging panauhin ni Chris Aquino sa kanyang programa noon sa RPN9 na actually yun na. Alam naman ng marami na ang pamilya Marcos at Aquino ay naging maugong na magkalaban sa politika mula noong bali sa Hello po! Welcome to Actually Unite. Thank you very much at pinaunlakan mo kami. No, not at all. It was a pleasure. Nung dumating yung paanyaya sa akin, sabi ko, bakit hindi? Sa wakas. Oo naman, at magkumparit-kumari tayo. Meron kaming inaanaking anak ko ng isang mayor from Isabela, si Mayor Bodji D. How are you? I am fine, thank you very much. I've been a little busy, but... I commented kanina na you lost a lot of weight. Is it because of your health club? Hindi. Well, I try to keep a health regimen. Talagang natutunan ko yun sa ama ko is to try and exercise. Lalo na pagka nangangampanya ka o nasa labas ka, it's very important, you know, because you have to keep going, you don't eat at the right time, di ka natutulog. So, those things have to be maintained. Speaking of your father, what was President Marcos like as a father growing up? Kasi how old were you when he was elected, Bale? Bilang yung unang birthday ko sa palasyo was 8. 8 years old. Oh. So, actually, all of your teenage years, All of my teenage years and including your 20s. most of my 20s, Oo. yeah, mga 28 na kami nung umalis. So that was a long time, yeah. In the Was he a palace. disciplinarian? Well, hindi naman sa disciplinarian in the sense that he would make very clear kung anong hinahanap niya sa inyo, what he expects from you. And he would make it very clear if you did not live up to the standards that he put, that na medyo masama ang loob niya sa'yo. In terms of actual pure discipline, yung pumapalo or something like that, hindi naman gano. Ang mommy mo, Mami ko mas lalong Yes. hindi, masyadong mabait yun. She cannot even, she would just, siguro pag hindi na niya matiis yung frustration niya, iiyak na lang yun. Pero in terms of actual beating, as the Yes. English call it, I was beaten more in my school in England than I ever was by my parents. do you think that the name Marcos is an asset or a liability in terms of politics? Sobra bang expectations ng mga tao sa'yo? Well, in a sense, it is a liability in that sense because kahit na sinasabi ko, no, actually wala naman akong binabayot at you will be president in 10 years. Maraming mga ganun. Say na, no, I have no intention. It's somehow disappointing to them. I think overall, in fact, I have not yet found a situation where it has been a liability. After all, I can come and speak to you on your show. So being a Marcos has not held me back in any way. It's our pleasure to have you, diba? Thank you very much, Congressman. It's a pleasure having you. And Ang video naman ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ang pagdedeklara niya ng pagtatapos ng martial law sa Pilipinas noong Enero 17, 1981. Halos nasa isang dekadang napasailalim noon ng Pilipinas sa martial law o batas militar na nagsimula noong taong 1972. As I have said, I sound in your presence proclaiming the termination of the state of martial law throughout the Philippines. I say we have just begun. Now therefore, I, Ferdinand E. Marcos, President, Prime Minister of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution, do hereby revoke Proclamation 1081, proclaiming a state of martial law in the Philippines, and Proclamation number 1104, dated January 17, 1973, declaring the continuation of martial law, and proclaim
the termination of the state of martial law throughout the Philippines, provided that the call to the armed forces of the Philippines to prevent or suppress lawless violence, insurrection, rebellion, and subversion shall continue to be in force and effect, and provided that in the two autonomous regions in Mindanao, upon the request of the residents thereof, the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus shall continue, and in all other places, the suspension of the privilege of the writ shall also continue with respect in furtherance or in the occasion thereof. Pursuant to Article 17, decrees, instructions constitute part of the law of the land and shall remain valid. Thank you. Taong 1995 nang bumisita sa Pilipinas si Pope John Paul II upang magdaos ng misa sa pagdiriwang ng ating bansa sa ika-400 anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ginawa ang open-air mass na dinaluhan ng milyong mga Katoliko. Isang matandang babayang napaulat na namatay habang bantay sarado naman ang mga otoridad sa pagbabantay sa lugar dahil sa mga kumalat na banta ng terorismo. Thank you very much. I'm over. Sa video ay ang hindi malilimutang death march sa Bataan. Halos nasa 10,000 kataong namatay dahil sa labis na pagpapahirap na ginawa ng mga Hapon sa mga bilanggo ng digmaan. Sa pilitang pagpapalakad sa mahigit kumulang 70,000 bilanggo ng digmaan o prisoners of war, na binubuo ng mga Filipino at Amerikano na nadakip ng mga Hapon sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula noong 9 ng Abril 1942 ang pagmartsang ito na nagumpisa sa Mariveles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga na umabot ng 88 kilometro ang layo hanggang Capas, Tarlac at muling naglakad ng 30 kilometro hanggang Matuntun ang himpilang O'Donnell. Tumagal ang pagmamartsang ito ng 6 na araw. Ang pagtatagpo ni Ninoy Aquino at Imelda Marcos noong 21 ng Mayo 1983 sa Amerika. Sa panahon din naman ito binalaan ng dating unang ginang na huwag nang bumalik si Ninoy sa Pilipinas dahil maaaring manganib ang kanyang buhay. 21 ng Agosto sa parehong taon, binaril at namatay si Ninoy pagbaba pa lamang niya sa kanyang sinasakyang eroplano sa Manila International Airport.